Good morning po. Batiin niyo po ang inyong katabi. Sabihin niyo po, good morning. Pinagpala ka ba ngayong araw na ito? Yan. Lingunin mo rin. Sayo mo, good morning din. Pinagpala naman kahit papano. Good morning po, good morning. So today po, I am tasked to preach about great ministry, yung atin pong pangalawang topic dun sa atin pong vision. This 2024. So last week po, Pastor June Rupa preached about the great gospel. At tayo po, no, ay merong great gospel na pwedeng i-share sa mga tao at the same time, yun po ay nagdudulot ng pagbabago sa ating mga buhay. Linginin niyo nga po yung inyong katabi. Tingnan niyo po kung merong pagbabago ng buhay. Kita po ba sa kanilang mga mata? Sa kanilang mga mukha ang pagbabago ng buhay? Ha? Ngitian mo kapatid. Yan. Yan. Grabe yung ngiti ni Ronnie, no? Talagang may pagbabago. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan. So today po, I just want to ask this question to you. How can we measure greatness? Sa tagal na po, actually kami po yung matagal na kasi galing po kami nung conference and ito po ay inilatag po sa aming mga leaders. But how can we measure greatness? Paano natin mame-measure yung greatness? Sabi po rito, businesses, organizations, and institutions measure greatness by personal achievement. Kung kayo po ay nagtatrabaho, alam niyo po yung KPI. Ha? Iyon po yung malalaman mo natin doon kung ikaw ay mag-i-increase ng salary. At si Pastor Josh, grabe po yung KPI niyan eh. Kaya malaki yan sa sahod ni Pastor Josh eh. Binawian eh. So, by using KPI methodologies, mga kapatid, nakikita po natin kung gaano ka-effective yung isang tao sa isang organization. By seeing or pag tinitignan po natin yung mga report, yung report ng isang tao, may kita mo kung siya ba ay nagpe-perform ng maayos. At alam na alam po yan ni Kevin dahil siya po ay may tao po under niya at siya po yung tumitingin kung nag-perform ba ito na maayos. Parang si Kobe, hindi nag-perform ng maayos babaan ng salary to. Oh. Ganun po. No? Then, second question is, what makes ministry great? Ano daw yung dahilan kung bakit ang isang ministeryo ay great? Sabihin nyo nga po yung salitang great. Great. Yan. Sino po dito yung mga nagmi-ministry? Taas po ang kamay. Ang may kasali sa isang ministry. Yan. Yung mga naka-white po. Di ba? Yung naka-white po. Lahat po sila ay may naka-white pa dito na, may nakalagay na serve all. Diba? Yung serve great. Yan po yung mga nagmi-ministry. So, mamaya po kung gusto nyo pong sumali sa isang ministry, mga kapatid, kung nakita nyo po sa baba, may mga booth po doon. Ang una nyo pumuntahan yung youth ministry pag nakita nyo. Kaso wala po. Nakikita nyo po yung lahat ng klase ng ministry na pwede nyo pong salihan para makatulong po sa paghayo ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So kung ikaw po, meron ka po sa puso mo na sinasabi ng Lord sa'yo, dito ka sumali. Gagamitin kita para rito. Ngayon po ang inyong pagkakataon para magpagamit sa Panginoon. Ang tanong, magpapagamit po ba tayo? Amen and amen. So, let's read our Bibles or our passage in Mark chapter 10 verse 35 to 45. So, kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po ito sa Mark chapter 10 verse 35 to 45. By the way, I just want to acknowledge po yung ating pong mga leaders na nagsimula na ng kanilang mga discipleship meetings. Palakpakan naman po natin sila. So nagsisend po sila sa GC ng ating pong leadership and nakikita po namin na talagang sakto pagpatak ng nung third quarter ng January, nag-i-start na silang mag-discipleship. Sino po dito ang hindi pa kasali sa isang discipleship group? Taas po ang kamay.
Kung wala pa po kayong kinabibilangan, approach nyo lang po mamaya yung mga pastors natin, and kung may kakilala kang leaders or members ng church na nandito, approach nyo po sila kung paano ba sumali sa isang discipleship group. So Mark chapter 10 verse 35 to 45. And James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Grabe naman yung yung pagsabi ni James and John. And sabi po, and he said to them, what do you want me to do for you? And they said to him, grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. Jesus said to them, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink? Or to be baptized with the baptism with which I am baptized? And they said to him, we are able. And Jesus said to them, the cup that I drink, you will drink. With the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared. In verse 41, and when the 10 heard it, they began to be indignant at James and John. And Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you. But whoever be the great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Let us pray. Let us close our eyes and let's bow our head. Father God, we thank you, Lord, for your message today, for the passage that we have read, Panginoon. Lord, I pray, Lord, that gamitin mo ito, Panginoon, na magdulot ng pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord, as we do your ministry, Panginoon, lagi po naming maunawaan kung bakit po namin ito ginagawa. Ano po yung kadahilanan, Panginoon, kung bakit kailangan naming mag-sacrifice, Lord God, kailangan naming maging servant, Lord God, sa aming mga kapwa at sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, that as we end, Lord God, this preaching, Lord, I pray na may mga tao, Panginoon, na patuloy, Lord, na nahahayo, Panginoon, para sa iyong salita at para sa iyong ministeryo. Salamat, Lord. We continue to worship you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So, yung tanong ko po kanina, what makes ministry great? Sabi po rito, ministry becomes great when it follows Jesus' example. Makikita po natin ng isang ministeryo na great if atin pong sinusundan yung ministry na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil, alam niyo po, napakarami na pong klase ng ministry ngayon. Noong una pong panahon, in church history, in medieval church, meron lang pong 3 office. Meron sa isang simbahan. Yun po ay mga deacons, yung pastors and elders, and yung apostleship. Kaya po sinasabi po, di ba, ni Apostle Paul kay Stephen, di ba? Nung nagkaroon po ng problema at yung mga byuda, itong mga Hudyo na to, na kung saan po, na under po ni Apostle Paul, hindi nakakakain ng tama. Ano pong sabi nila kay Stephen? Ano pong sabi nila? Hanap tayo ng tao na magsuserve sa church para mapakain itong mga byudang ito. At doon po nila nakita si Stephen. Kung kilala niyo po si Stephen, siya po ang martyr noong sa Acts. Na siya po yung nag-share about our Lord Jesus Christ dito po sa mga Pharisees at sa mga Hudyo habang siya po ay pinagbabato nila. So merong 3 office, deacons, elders and pastors, then yung apostleship. But now,
Sa simbahan po natin, napakarami na pong ministry, ba? Meron na pong kids church, meron na pong praise and worship team, may Jaguars, di ba? Palapakan nga po natin yung mga Jaguars natin. Oo, lalagan nagpupuyat yan. Okay po. So napakarami na pong ministry na pwede nating gawin. But at the end of the day, the question still remains. Is it great? Is it how Jesus did His ministry? Great ba yung ginagawa nating ministry para sa Panginoon? Tama ba yung pagkaka-execute natin? Ganun ba siya ginawa ng Panginoon? Yung ba yung mga prinsipyo ng Panginoon sa kanyang pagmiministeryo? So if we will try to understand or analyze, mga kapatid, yung ating pong kinabibilangan na ministry, totoo ba na tayo mismo ay sumusunod? Or great ba yung naipapakita natin? Or naipapakita ba natin sa ibang tao na great yung ministry na kinabibilangan natin? The book of Mark is packed with the miraculous deeds and teachings of Jesus during His time on earth. Upon closer examination, it becomes evident that Jesus performed these miracles and imparted these teachings to open the minds of His disciples, revealing Himself as the long-awaited Messiah, while also guiding them in their ministry. Pag binasa niyo po yung libro ng Mark, may kita niyo po yung mga miraculous signs na ginawa ng Panginoon. Yung mga kanyang pagpapagaling, yung kanyang pagtuturo. But at the top of that, yun po ay sinulat, mga kapatid, yung libro ng Mark, para turuan yung mga disipulo about sa ministry ng ating Panginoong Jesus. Kaya pag binabasa niyo po siya, lagi niyo pong makikita, even sa start ng mga chapters, nakalagay po doon that then Jesus called His disciples. Then Jesus gathered His disciples. Then Jesus talked with James and John. Kasi pinapakita po noon na tinuturuan po ng ating Panginoong Jesus kung paano magministeryo at kung ano ang meron sa kingdom of God dito po sa kanyang mga disipulo. Ang tanong, mga kapatid, nagbabasa ba tayo ng Bible? Diba? Tayo po ba ay eager na saliksikin na magpaturo din sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia? So ganun po sinulat ang Mark. And ito po yung setting niya, mga kapatid. Yung panahon na yan, the Jews are waiting for the Messiah to come. So to come to rebuild the temple and end the war so that everyone can live in peace and unity. Dahil yun po yung gagawin ng Messiah. Hinihintay po ng mga Hudyo ang Messiah para gawin yung mga bagay na ito. Yung pagbibuild again ng temple, yung pag-end ng war, so that everyone can live in peace and unity. And during that time, the Jews were under the Roman Empire. Sila po ay nasa under ng Roman Empire. In our passage today, James and John and the rest of the disciples believe that Jesus is the Messiah. Sila po ay naniniwala, kaya nga po sila sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kasi sila po ay naniniwala na si Jesus is the Messiah. However, their belief regarding how Jesus will fulfill His duty as the Messiah involves having an earthly position of great power and authority. So meron pong misconception dito sa mga disipulo kung sino ba talaga ang Panginoong Jesus. Diba? Because for them, Jesus will rise into power. Siya po ay magiging king ng mga Hudyo at sila po ay makikipagdigma sa Roman Empire. And ang mangyayari po, mag-e-end yung war, then magkakaroon po ng peace on that land. Dahil yan po yung pinangako ng Panginoon in the Old Testament. Pero mali po yung kanilang nasa isipan. Jesus, sabi po nila, Jesus will soon assume a position of power as the King of the Jews and exercise authority over the Roman Empire. So, dahil yun po yung nasa isipan ni James and John and mga disciples, magiging hari pala ang Panginoong Jesus.
Kaya po ito po, si James and John, at the back of their mind, they see Jesus as the future king. So, the motive, mga kapatid, of Jesus, of James and John, why they are doing their ministry is to occupy the place of honor near the king. Yun po yung motivation. Kung bakit po ginagawa nila yung pagmiministry, kung bakit patuloy silang sumusunod sa Panginoon. Dahil gusto nilang ma-occupy yung place of honor near the king or near our Lord Jesus Christ. They falsely envision special places of honor when Jesus would rule in Jerusalem on the throne of David. And alam niyo po, sa passage po natin, pangalawang beses na po yan. Dahil yung una po, Dahil yung una po, nakakikipag-argue itong mga disciples sa kanilang kapwa mga disipulo in Mark chapter 33 verse 34. Kung may Bible po kayo. Sabi po rito, and they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, what were you discussing on the way? But they kept silent, for on the way they had argued with one another about who was the greatest. So bago pa tayo dumating sa passage natin today, eto pong mga disciples is nakikipagtalo sa kapwa nila mga disipulo at tinatanong nila, sino ba yung greatest sa atin? Sino ba yung pinaka-great sa atin? At nahihiya silang magsabi sa Panginoon nung tinanong sila, ano bang pinag-uusapan nyo? Noong tayo ay papunta sa Capernaum. Ayaw po nila magsalita. Kasi nahihiya sila na yung discussion nila is about being the great individual in the kingdom of God. Going back to our passage, upon hearing James and John's request, Jesus also questioned them about their understanding of what they are asking for. Nung nag-aas po si James and John about kay Jesus, alam po ang sagot ni Jesus? Tanong din. Minsan ganun po ang Panginoong Jesus eh. No? Pag nagtanong, pag tinibasa niyo po yung Bible, kapag may tanong po ang isang tao sa Panginoong Jesus, tatanungin niya rin. At yung tanong po niya, sabi niya, do you understand what you are asking for? Naiintindihan mo ba yung bagay na hinihingi mo? When we join the ministry, we sign up, syempre, di ba? Then, kinukuha natin yung details ng ministry. Ang tanong, kapatid, naiintindihan ba natin kung bakit tayo nag-sign up dun sa specific ministry na yun? Naiintindihan ba natin kung bakit gagawin natin itong bagay na to? Kung bakit tayo magko-commit, kung bakit tayo magsa-sacrifice, kung bakit tayo magiging servant for the Lord. So maganda pong isipin natin later, mga kapatid, or on this time, na saligsigin natin yung mga sarili natin, bakit ako magsa-sign up for this ministry? Amen? So, for Jesus, sa mata po ng ating Panginoong Jesus, the place of honor near Him as the King means to sacrifice by carrying the overwhelming affliction that He will go through. Ayun po ang nasa isipan ng ating Panginoong Jesus. At iba po ang nasa isipan ni James and John. For them, they will become great. But for Jesus, they will suffer, they will sacrifice by carrying the overwhelming affliction that He will going through. So in the eyes of James and John, ito po yan. Yan. Yan po yung nakikita nila. Kaya po nila hinihingi yung seat sa right tsaka sa left ng ating Panginoong Jesus. Dahil nakikita nila si Jesus as earthly king of the Jews, built with worldly position of power and authority. But sa mata po ng ating Panginoong Jesus,
ang kanya pong ministeryo is built with sacrifice and servanthood. Now, in doing ministry, Jesus teaches us that position belongs to God while sacrifice belongs to us. Great ministry is built with sacrifice. Di ka po pwede na mag-ministry, tapos ayaw mo mag-sacrifice. Di po pwede yun, kapatid. Lagi pong nire-require ng Lord na ikaw ay mag-sacrifice. Meron pong isang pastor, nakausap ko siya about, tagal na nung pandemic pa. Kinakamusta ko siya, Pastor, kamusta na po yung ministeryo ninyo? Sabi niya, ito nga Bray, ito nga yung nangyayari sa amin. Yung mga, ito yung ginagawa na. Sabi ko, ang galing nga po nung ginagawa nyo, kompleto kayo, online. Kasi that time, online pa eh. Ang ganda nga ng mga video ninyo, ang ganda ng mga pakulungin ninyo sa mga young people. Pero sabi niya, nagreklamo din siya at the same time. Sabi niya, kasi alam mo Bray, yung ginagamit namin para ma-accomplish yung mga yun, yung mga personal na gamit na ng mga youth namin. Sana nagpo-provide yung simbahan. Noong narinig ko po yun, sabi ko sa Lighthouse nga, mga personal din ginagamit namin eh. Diba? Noong nasa cinema po kami, ang gamit mo namin yung personal na kotse ni Pastor Toto. Pag naghahakot po kami ng mga gamit papuntang cinema. Tapos yun yung reklamo nung pastor na ito. Parang ang nakikita ko po is, nasan yung sacrifice? Nasan yung eagerness na matuloy yung ministeryo ng Panginoon with sacrifice? Going back to the discussion of James, John, and Jesus, when Jesus asked the brothers if they can take the burden of his ministry, the answer of James and John is, yes, we are. Lord, kaya namin yan. Para maging great kami, kaya namin yan. Although James and John falsely envision holding special places of honor when Jesus took his place on the throne of David, these brothers were willing to say yes to Jesus and accompany him through everything he would endure. Kung titingnan po natin mabuti, kung aaralin po natin, kung sasaliksikin po natin kung sino si James and John, sila po ay may relationship talaga kay Jesus. Dahil yung nanay po ni James and John sa si Salome, yun po ay pinsanin or kapatid ng nanay ni Jesus. Ibig sabihin, si James and John ay pinsan ni Jesus. Kaya ganun po yung sinasabi nila. Do Jesus pag ikaw naging king ka, sama mo kami. Ganun yung mga magpipinsan, di ba? So yun yung ina-assume nitong mga di James and John. Pero hindi yun yung totoong mangyayari, mga kapatid. Kaya in Mark chapter 10, verse 35 to 45, 38 to 39, Jesus said to them, "You do not know what you're asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?" Then sabi po nila, "Yes, Lord, kaya namin." Yes, we are. Jesus accepted the answer, knowing that he would soon open their eyes and grasp the true meaning of his ministry. Sabi ko po kanina, ang book ng Mark is all about, it's not just all about the ministry, the miraculous sign, the teachings of our Lord Jesus Christ. It is also, at the top of that, this is directed, mga kapatid, sa pagtuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Kaya yung kasunod na chapter niyan, kung makikita nyo, mabasa nyo yung story ng blind man. Kasi gustong ipakita ng ating Panginoong Yesus na pinagaling niya yung taong bulag para makita ng mga disipulo na sila po ay bulag sa kanilang paniniwala patungkol sa Messiah. When Jesus appeared, mga kapatid, to his disciples after his resurrection, finally, after all the things that he has done for them, he opened the eyes of the disciples so that they may truly understand the ministry
of Jesus. Kailan po tayo huling nag-ask na, Lord, ano po bang saysay nung ginagawa ko? Lord, ano bang purpose? Bakit ako nagkakandahirap sa pagmi-ministry? Lord, ano ba yung dapat kong malaman para mag-join sa ministry na ito? Kailangan po natin yan tanungin sa ating Panginoong Jesus. And truly, mga kapatid, yung sinabi po ni James and John na, yes, we are. Yes, ginawa po nila. James and John said that they are able to sacrifice their own lives for Jesus. Both did suffer a lot. Sabi po dito, they are able to sacrifice their lives for the sake of Jesus and ministry because Jesus is their model for doing so. Kung pupunta tayo sa Acts chapter 12 verse 2, may kita po natin kung paano po namatay si James. Natulad po ni Stephen, sa paghahayag niya ng salita ng Diyos, siya po ay pinagbabato. Ito pong si James, mga kapatid, yung nag-a-ask kay Jesus about sa right or left throne ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay naging martyr sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. And si John po, kilala niyo po si John. Si John po ang sumulat ng Revelation. He is John the Beloved. He was forced to live in exile where he wrote the book of Revelation. May kita niyo po yan, in Revelation chapter 1 verse 9. So they are able to sacrifice their lives for the sake of Jesus and the ministry because Jesus is their model for doing so. Dahil mga kapatid, tayo po dito, ministry becomes more personal to us if sacrifices are involved. Kaya po, minsan ba nagmi-ministry po tayo, kapag nagpapatawag ng meeting, kapag ikaw ay naka-schedule, hindi mo magawa ng paraan. Pag ikaw ay may gagawin, sasabihin mo, pasab na lang ako, paswap na lang po pala ako. Pero ang katotohanan ng kapatid, pag may mga concert na gusto mong puntahan, pag may mga bagay na gusto mong gawin, kayang-kaya mong gawan niya ng paraan para makapunta ka. Ano po yung nangyayari? Di mo kayang mag-sacrifice for the ministry. Di mo kayang mag-sacrifice for the Lord. Yun po yung punto nun. Ibig sabihin, hindi ganun ka-personal sa'yo yung ministry na kinabibilangan mo. Or yung ministry na gusto mong salihan. Ministry becomes more personal if sacrifices are involved. Kung titingnan mo natin itong simbahan po natin, ito po ay napakaraming sacrifices, mga kapatid, na ginawa para dito, para ma-build po ito. Dahil pong luha na iniluha ni Pastor Toto and Ate Lea dito po sa simbahan po natin at ng mga elders and leaders of the church. You know, yung white shirt po na inyo pong suot, may version 1 yan. I will build my church. Meron po niyang puti tsaka black. Nung ako po ay college, nagtatabi po ako ng konti. Kahit konti lang yung aking baon, nagtatabi po ako ng konti para may maiambag sa pagpapagawa ng building. Kahit nakikita ko po na ito po yung plano, nilatag po ni Pastor Leo, ang laki pala ng kailangan natin, milyon-milyon. Pero ang kaya ko lang po ibigay, 20. College po ako nun Pero binibigay ko po. Inaabot ko kay Ate Lea. Ito po yung for this month. Tapos meron po akong t-shirt. I will build my church. Ngayon, serve all na Serve all, serve great. And yan po ay galing sa ito pong simbahan po natin ay galing po sa mga tao na naiintindihan nila, na nauunawaan nila yung ministeryo na pinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Jesus. And napaka-personal ng ministry na ito sa kanila that they are able to sacrifice for this ministry.
Na yung iba pa po, hindi talaga pumapasok para makapag-ministry. Di ba? And tayo po, kapag may mga special event, may mga gusto na tayong puntahan, gusto nating marating, swap muna kapatid, ikaw na muna rito. At pastor, hindi mo muna makakapunta sa zoning natin kasi kailangan, may trip to Bacolod kami. May paboracay kami, pastor. Kayo na lang po muna, nakabook na kasi. Okay lang naman yun, kapatid. But, nandun ba yung heart mo talaga sa pagmiministeryo? Kaya mo bang mag-sacrifice for the Lord? Ministry becomes more personal if sacrifices are involved. So, if you want to be part of a great ministry, you must be ready to sacrifice. You must be ready to sacrifice. Hindi pwede na sasabihin mo, hindi kasi nag-provide yung simbahan ng ganito eh. Hindi kasi nag-provide ng simbahan ng ganyan eh. Kaya ganito yung tugtugan namin kasi hindi na ako pag-provide. Kapatid, marami po tayong pwedeng gawin. Marami po tayong pwedeng work around na pwedeng gawin para makapag-ministeryo. Nung ako po ay nasa previous na company po namin, isa po sa gusto na character sa akin ng boss ko is yung, sige boss, gagawa natin ng paraan. Gagawa namin ng paraan. Opo, hindi po ako nag-video edit. Pero inaral ko po siya para may present lang kami during Christmas party. Ano sabi ng boss ko? Yun yung gusto niya na attribute ko nung aalis na ako ng kumpanya. Kasi lilipat na ako ng company. Nasaan na daw, yung ipapalit ko na nakapalit ko is katulad ko raw na kayang gumawa ng paraan pagdating sa mga bagay-bagay. No, ganun pong klaseng ministry yung natutunan ko po dito sa Lighthouse. Na hindi pwede yung kung wala to, hindi natatakbo ang ministry. Alam niyo po yung camera po na nasa likod dati, para makapag-camera po kami, pinagdikit-dikit po namin para umakyat po, para tumaas yan. Kaya kung makikita nyo dati kung nasa baba tayo, puro tape yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi kailangan po natin gawin yung para tumakbo yung ministry. Marami po tayong pwedeng gawing paraan. Kailangan po natin mag-sacrifice. So if you want to be part of a great ministry, you must be ready to sacrifice. Pangalawang bagay, great ministry is built on servanthood. Di pwede na mag-ministry ka, ayaw mo mag-serve. Magbibigay na lang ako, pastor. Kayo na lang bahala sa zoning activity natin. Ito, pastor, pambigay ng kayo nang bahala. Sabihin niyo po yan sa mga elders na pumupunta sa zoning po namin. Every Wednesday, may Bible study po sila. Saturday, meron din po silang Bible study. Ako na lang pong nahihiya. Grabe naman yung mga elders namin. Puro Bible study. After Jesus accepted James and John's answer, he responded to their question by saying that he is not the one who will grant what they are asking for, because it is prepared for those whom it belongs. So once again, James and John desired the highest position in Jesus' kingdom. However, Jesus reiterated to them that true greatness comes from serving others, not from holding earthly positions and authority. Mark chapter 10, verse 42 to 45, and Jesus called them. He called his disciples and said to them, "You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and give his life as a ransom for many." Jesus teaches his disciples the two components on how to become great individual in the kingdom of God. Ito po sa Lighthouse, yung nakilakayan ko pong ministry,
Ako po galing po ako sa youth ministry eh. At yung pastor ko po dati sa youth ministry, si Pastor Toto. Alam niyo po, nung nandun po kami sa gym, doon po yung church natin sa Talaba 4. Pag meron pong, sorry for the word, pag may nag-jebs po doon, ang hirap pong palubugin ng kapatid. Kahit kaming mga deacons, ang hirap tong kalabanin, kaibigan ah. Parang malaking tao yung kumana nito ah. So aabot yun hanggang hot rock. Kapatid, hot rock na. Dadating na si Pastor Toto. Pagdating mo ni Pastor Toto, ano pong dala ni Pastor Toto? Liquid sosa. Dahil siya po yung maglilinis nung dumi na nandun, na hindi po namin kayang tiisin. Ano pong punto nun? Servanthood. Hindi porket nasa mataas ka ng posisyon, hindi porket binigyan ka ng Lord ng posisyon bilang isang pastor, is hindi ka na makikita sa simbahan na naglilinis, na ginagawa yung mga bagay na ginagawa ng ordinaryong member ng simbahan. So parang aawa nyo na po, wala pong magje-jebs na hindi nagpa-flash. Ganun po yung klase ng ministry na kinalakihan ko. Kaya po, kahit hanggang ngayon, pastor na po ako, mahina lang po ang aking katawan. Pero nakikijoin po ako sa kanila, sa mga setup boys. O gawin natin to, ito gawin natin yan. Yun po yung kinalakahan kong ministry. Kaya ganun yung ministry natin. Lagi siyang led by example. Dahil meron pong servanthood. Nakikita po sa mga leaders natin na sila mismo, ginagawa nila yung mga bagay na gusto nilang gawin natin. Amen po ba? Amen. So dahil ganun din po, nilid ng ating Panginoong Jesus yung kanyang mga disipulo. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus, sige, pagalingin niyo yung mga tao na yan. Tapos wala siyang gagawin, nakatunga nga lang. Alam niyo po ang Panginoong Jesus, naglalaan siya ng napakaraming oras para mag-pray. At nung siya na po yung magpapalayas ng demonyo, ang bilis ng po lumayas. May time pa po yung mga disipulo, nag-ask sila sa Panginoong Jesus, Lord, nagpapalayas kami ng masamang spirito, kaso ayaw lumayas. Alam mo kapatid, sabi ng Panginoon, wala kang pananampalataya. Sobrang liit ng pananampalataya mo. Naglalaan ng Panginoong Jesus sa pagpe-pray. Siya mismo nakikita ng mga disipulo na nagdadasal. Dahil sila mismo sinama ng Panginoong Jesus. Hanggang makatulog na lang yung mga disciples, pinapagalitan sila ng Panginoong Jesus. Huy, gising! Magpe-pray tayo. Jesus, mga kapatid, nililid niya po yung kanyang mga disciple by His example. And sana, mga kapatid, iyon po yung atin ding makuha. Kung paano po ginagawa ng Panginoong Jesus yung pagministeryo. So Jesus teaches His disciples the two components on how to become a great individual in the kingdom of God. First is to become a slave. Slave is from the Greek root word doulos. It means someone who is bound to another to see their needs. So you are bound to this person, to this someone, and you are attending to his or her needs. So the submission of doulos is a higher level than that of diakonos or servant. So, yung pagkakagamit po ng word na slave dyan, you are bound to someone, to something, to attend to his or her need. Pangalawang component po is to become a servant. Servant is from the Greek word diakonos. It refers to someone whose duties is to fulfill the desires of another. Yun po yung pagkakagamit ng Panginoon. So you are bound for someone to attend his or her needs. At the same time, you need to fulfill the desire of this person. And lahat po tayo mga kapatid, we are servant of God.
And ang duty po natin is to fulfill the desires of our Lord, of our God, and to be bound to Him, and to do everything that He commanded. As servants and slaves to God, we are to disregard our own interest. Mga kapatid, yun po ang pinaka-punto niyan. Kailangan mong i-disregard yung pansariling interest to prioritize God's interest and needs of God's people. Gusto mong gawin to, mga kapatid. Gusto mong kumita ng mapakaraming pera. Kaso mapapabayaan mo yung ministeryo. So pipiliin mo na, ayoko na lang gawin yung bagay na ito. Kasi alam ko na mas mabuting gawin ko yung pinapagawa sa akin ng Panginoong Hesus. We are to disregard our own interests to prioritize God's interests and needs of God's people and be obedient to the calling that the Lord has placed upon us. Ang ganda po ng pag-aagamit ng dalawang word na yan, kapatid. Yung inyo pong sariling interest, kailangan nyo pong isang tabi para gawin yung ministeryo ng Panginoon. And that is servanthood. It is God who calls us into His ministry. Though ministry has many forms, it has one goal, to preach the gospel to the world. Ang tanong, nung kami po ay nagpa-planning ng mga youth leaders, titignan po namin kung ilan yung kaya naming ma-reach ng mga tao for this year. Nung una, ang konti po, ang konti. Tapos, tinry po namin, sa isang tao, sa isang taon, ilan yung kaya mong sharean? Ilan yung kaya mong masasabi mo na, kaya kong magdala ng mga tao para sa Panginoon? Ito yung number. Nung tinatry po namin, ina-assess namin, siguro each of us, kaya natin sa isang taon, kaya natin na mag-reach out sa 3 katao, at yung tatlong katao na yon is magiging regular attendees namin. 28 po kami. Times 28. Di ang dami po nun. Kasi nung tinitingnan po namin yung previous year, bakit eto lang? Baka merong problema sa ating pagiging servant of God. Baka hindi po tayo ganoon talaga nagtumatrabaho para sa kingdom ng Panginoon. Again, mga kapatid, if you want to be part of a great ministry, you must be ready to serve. Hindi pwede yung, Pastor, hindi pwede ngayon eh. Pastor, pasensya na, unahin ko lang to. Paano kaya kung unahin din ni Lord yung, sige, unahin mo yan. Di ba na lang din unahin ko? Di na lang din ikaw yung unahin ko. Paano kung tanggalin lahat ng Lord yung mga pagpapala na binigay niya sa'yo? Yung mga bagay na ibinigay niya para sa'yo. Siguro doon po natin maiintindihan na, oo nga, kailangan nating sundin ang Panginoon. Nung si Job po, ito po si Job po, righteous po siya. Nung tinanggal po ng Lord lahat sa kanya, still, siya pa rin po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. Still, andun yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yes, may mga pagkakataon sa buhay niya na nagtatanong siya sa mga friends niya, bakit ganito yung buhay ko? Sana hindi na lang ako binuhay. But, again, pag nandun tayo sa ganoong sitwasyon, doon natin maiintindihan, doon natin mas lalong ma-appreciate yung mga mabubuting ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ito po kami, during the pandemic. Ang bubogi po nila, no? Kiko, Andy,
Si Paolo, ewan ko, dyan lang yan. Si Ate Del, kasi yan. During the pandemic, sabi po nung iba, Pastor, pasensya na, di na ako makakapag-ministry. Unahin ko muna yung sarili ko. Pastor, pasensya na, kasi kailangan ko tong gawin. Alam po kung ilang ka po kami natira? 5. 6, kasama ako. And that is the core of youth ministry. During that time, ginagawa po namin lahat para makapag-reach out kami. So, nag-service po kami online. Nag-aabagan kami para may mabigay kami sa mga youth. Sorry, naiyak ako. Kasi yun yung calling namin. Yun yung sinasabi namin na dito kami tinawag ng Lord. And yung post ko yung post ko nung pandemic din. Sabi ko in Galatians chapter 6 verse 9, let's not get tired of doing what is good. And just the right time, we will reap the harvest of blessing if we don't keep up. Nakita niyo ba yung mga tao nandito? Nakita niyo po ba sila? Wala na po sila. And I am praying to the Lord, Lord, nasan po yung mga tao na tutulong sa amin? Lord, nasan po yung mga sinasabi niyo, Lord, na tutulong sa amin sa pag-reach out sa mga tao? Ang hirap po nung pinagdadaanan namin during the pandemic. Well, other people go to their own interest. Inuunan nila yung mga gusto nila. Kami po, we are trying our best to revive the ministry. And we pray to the Lord, Lord, lagi po kami nagde-devotion, kaya po may ganyan eh. Ngayon po, iba po ang devotion namin. Pupunta kami sa Somo, kami sa Tagaytay. Kasi na-miss po namin yung isa't isa. Almost every month, we pray, Lord, kumilos ka. Kahit anong kaparaanan yung gawin namin, Lord, alam po namin na ikaw yung Diyos, ikaw yung may power, ikaw yung may authority. Kilos ka, Lord. Yun yung inaas namin sa Panginoon. That time, wala po kaming budget. Ngayon, meron na eh. Kaya nakakain po yung mga youth ngayon eh. Wala po kaming budget during that time. Para mahimok namin yung mga youth na umattend dito, sabi po namin, tara, ambagan tayo. Para may prize tayo na pang-load. Para yung mga youth pumunta or makinig ng salita ng Diyos. Yun po yung kaparaanan po namin. Kasi yun yung calling namin. Na mag-sacrifice, na mag-serve sa Panginoon. And we really understand the call. So I asked, Lord, for the workers. And the Lord give us the workers. Asan po yung mga youth volunteers po dito? Taas po ang kamay. We are 28 right now. Sa 5 pong natira, ngayon po, overall, 28 po kami. Na magbi-ministry, nahahayo para sa Panginoong Jesus. Because there are people in your circle na alam, na naiintindihan yung salitang sacrifice and servanthood. And I pray, mga kapatid, that today, that we will understand what sacrifice and servanthood means by doing our ministry. Kung dati po online, wala po kami kinakain yan. Nung sumweldo po ako ng maayos-ayos, nagpa-deliver po ako sa kanila online. Pero ngayon po, samgyup na kami. Ganyan po kabuti ang Panginoon. In conclusion, to rise above every ministry, we should acknowledge that position and authority belong to God.
Hindi po natin pwedeng akuhin yung power and authority dahil lahat pong yun ay galing sa Panginoon because He is great. And authority and while sacrifice and servanthood, yan po yung kaya nating ibigay sa Panginoon. Amen po. To rise above every ministry, we should acknowledge the position and authority belong to God, while sacrifice and servanthood belongs to us. Now, the calling of the Lord is still here to share the gospel to the whole world. At yung panawagan na yun, kapatid, is still available for you today. Ang tanong, kapatid, are you willing to sacrifice? Are you willing to serve for the greatness of our Lord Jesus Christ? Pwede po tayong tumayo. At sinasabi mo, kapatid, na, Lord, Pastor, gusto ko pong maging servant ng Panginoon. Willing din po mag-sacrifice para maipahayag ang salita ng Panginoon. If you are that person, kapatid, and this message is naging personal sa iyo, at gusto mo rin na sumali sa isang ministeryo at ipahayag ang salita ng Panginoon, at gusto mo na kumilos ang Panginoon sa iyong buhay, if you are that person, pwede mo bang ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong puso at tayo po ay mananalangin ngayong umagang ito. Let us pray. Father, thank you, Lord, for you enable us, Lord God, to do your ministry. Not because we are skillful, not because we are worthy, not because of our skill set, but Lord, we acknowledge that everything, Lord God, every power, Lord, every capability belongs to you, Panginoon. Lord, what we can do right now is to sacrifice, Lord, and to willingly serve you, Lord God, for your kingdom, Panginoon. And right now, Lord, we are asking, Lord, to the power of the Holy Spirit to empower us today. That as we do your ministry, Lord, as we sign up, Lord, sa mga ministry na gusto naming salihan, Panginoon, hayaan mo, Lord, na patuloy po kami, Panginoon, na magamit po ninyo sa ikahahayo, Panginoon, ng iyong salita. Alam po namin na hindi madali. Alam po namin na merong mga kailangan, Panginoon, mga gusto po namin na may sasantabi. But Lord, alam po namin na sa iyong presensya, Panginoon, ay mas masaya. Na sa iyong presensya, Panginoon, ay may kagaanan, Panginoon, ng loob. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Alam niyo po, ang ministeryo ay hindi natatapos. Habang tayo po ay narito sa mundo, habang tayo po ay hindi pa kinukuha ng Panginoon, ang ministeryo po ay magpapatuloy. And I love the points that Pastor Brian shared today. Great ministry involves servanthood, and it involves a great deal of sacrifice. And there's still a lot to do, mga kapatid. It is my personal prayer. Ito po ang aking panalangin, and I know I share this to several of our leaders. I want to see a lighthouse in every barangay of Bacoor. And when I say I want to see a lighthouse, I do not mean na gusto ko makita ng simbahan ng lighthouse. Ang ibig sabihin lamang po, I want to see at least a member of lighthouse in every barangay. A member who would willingly serve the Lord, who would willingly influence his community or her community for the glory of God. There's still a lot of work to be done, mga kapatid. Napakarami pa pong gagawin. You see the people around you wearing the Serve All, Serve Great t-shirt. Palakpakan nyo nga po ang mga kapatiran natin na iyan. Baka po nararamihan kayo, pero ang katotohanan po, kulang na kulang.
There's still a lot of barangays to be reached. Napakarami pa pong bagay na dapat gawin. Right now po, we are in 3 different communities. Bayanan, San Nicolas, and Maliksi. And this year, we will be launching our ministry to Mambog. Glory to God. But we still need people, volunteers, who would be willing to serve and to sacrifice for the glory of our great God. So today po, as you go out, we will sing one song, a song of celebration. Pero here's our challenge for all of you. As you go out, you will see tables. Dito po sa ating lobby sa taas, pati sa lobby po natin sa baba. And there will be people behind those tables recruiting volunteers to serve with them. If you are being led by God, if you are being touched by the Lord, and you want to be part of any ministry, go ahead and sign up doon po sa ating mga sign-up sheets. Put your name, your contact number. Pumili po kayo ng mga ministry sa gusto nyo salihan. Meron po tayo dyan dito sa taas. We have the prayer and intercessors. We have Zone 1, Zone 3, and Zone 4. Ang Zone 2 po, doon sa Maliksi po, magpapasign up. We also have ministries inside the church. We have the Levites. We have the media ministry, ushering, kids, and set up. So if you feel like being led by the Lord to serve in a particular ministry, wag po tayo mag-hesitate. Just go ahead, put your names on those paper, and we will make sure that somebody from that ministry will contact you during the weekend, coordinate with you, and make sure na kayo po ay maiko-connect sa mga tamang tao so that together we can serve our great God. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon as we sing this song.